tol guys. Lumiyo kuan pusat bandar. Sa 21st century. Kaya ano nga ba ang dahilan? Pinipilihan mo ito. Una pusat bandar guys. Paano nga ba Brunei. Magandang tanong. Lalo na't hindi naman interesado sa COVID. Roadblocks. Pero Oo. ang mga dahilan nito ay tumutukoy Huli. sa isang depressivong kaso na pinangalan din ng Putin. Yan guys. Noong 2024, Roadblock din guys. Yung roadblock guys diyan sa atin. Parang LTO ba? Guys. Pusat bandar guys. Brunei, Igawa, Sirgawan, Darussalam, Brunei. Kaya kuya, kung ang video, di ba ta? Pila ka sa kong video ba? Okay na? Ano guys? Kuya rin eh. Training ko niya guys. 30 years na sa kumpanya guys. Ayun yung ako guys. Video lang na guys sa Brunei. Guys, muna yung pinaka-silver rin sa Brunei guys, yung bandar. Bandar. Balik may sa planta. Ayan so. Pambot. Royanan guys. Tapos mga bandar. Brunei. Dire mo guys. Padala mo kwarta dire. Palit mo gold. Dire po. Kuya rin niyo 30 years na na-address kumpanya. Tugay na kayo. Ready mix concrete mi guys. Ikan mi sa Kuala Lura. Deliver mi kuhan siminto guys. Oni bandar. Sirgawan, Brunei, Darussalam. Video lah sa tagay sa akin. Man. Download na niya. Okay, so bandar. Disiplinado kayo mga driver guys. Natabok si ate guys. Yan. Stop. Right. Guys, Brunei Jerusalem. Ada mixer atong dala. Ayan. Brunei. Hindi kinakailangan tanggalin ang kanyang mga sundalo mula sa mga ongoing offensives sa Donbass. Handa na ang Russia na magsimula ng isang giyera sa maraming front, isang estratehiya para mapanatili ang puno sa Ukraine habang tinataboy ang mga mananakop sa Kursk Oblast. Ganito ang narrative na pilit na itinutulan ni Putin at ng Kremlin. Ayon sa New York Times, Kaya mga driver guys, disiplinado kayo. magsisimula sa mga susunod na araw at nagkatotoo ang prediksyon ito. November 12, 2024. Iniulat na ipinadala na ni Putin ang 50,000 sundalo patungo sa Kursk upang muling mamingin ang Russian territory.
ginikanan guys. Wala kwarta dire. unti-unting pinapasok ng Ukraine ang mga puwersa nito. Bagamat malaki ng bilang ng mga sundalo ng So, Russia at North Korea, may mga balik kami sa planta guys, sa Sungayakar. sa Ukraine na nasasakupan lang ang training Main yung cellphone guys, eh. sa pagkano ng Russia. Nasa memory. Dahil dito, mas maganda sa papel ang planong Putin kaysa sa aktual na labanan. Ang mabilis na pinatunayan nito ng Ukraine. Unti-unting bumagsak ang unang wave ng kontra-offensive ng Russia na muling nag-aalantad sa kakulangan ng estratehiya ni Putin. Ang unang senyales ng pagbagsak ng Russian counter-offensive Brunei. sa social media platform na Reddit. Isang user na may username na K-pop Dari guys, ulay takban dari guys. bahagi ng artikulo mula sa Kyiv Post na nagsasabing ang unang pag-atake ng Russia sa Kursk ay isang blackmailing para sa kanila. Sa masusing pag-aaral ng artikulo, mas marami pang detalye Mosque guys. ayon sa Kyiv Post. Noong November 12, nagsimula ang Russia ng isang malakas na ofensiba. Itinala ang buong milyon para atakihin ang 47th Separate Mechanized Brigade sa Kursk. Ayon sa press officer ng brigada, si Anastasia Leshchik, naging nabilis ang mga soldado para kay Putin at sa kanyang piling ng mga soldado at armored vehicles. Kahapon ay tunay na gagawin para sa mga Russian occupiers na sumubok kumatake ng 5 hanggang 6 na wave. Sabi ni Leshchik, sinubukan ng mga Russian ang atake gamit ang mga sasakyang militar, mga paratrooper at sinubukang sakupin ang mga bayan ng Ukraine. Dagdag niya, pinatunayan din niyang pumasok ng Ukraine ang 10 unit ng mga armored vehicle ng Russia. Gamit ang kanilang estratehiya, matagumpay na ginamit ng Ukraine ang kanilang mga armas para pasakit ng Russian batalyon. Naglagay sila ng mga mina sa mga estratehikong lokasyon na nagresulta sa pagkasira ng hindi mababa sa 3 armored transporters. Nagdulot din ng matinding pinsala ang mga first-person visual tools ng Ukraine sa kagamitan ng Russia. Dito, ang stock na military systems ay ginamit para sirain ang mas malaking sasakyan militar sa fleet ng Russia. Pero hindi lang ang 47th Separate Mechanized Brigade ang lumaban. Ayon kay Leshchik, ang iba pang armored vehicles ay nabasag din ng mga kalapit namin unit. Share guys. Ang mga mananakop ay naligitan. Ang mga nakaligtas ay nagtapunan sa mga lugarin. Bagamat nakakakilabot ang salitang "demilitarize", Okay guys, meron tayo cellphone holder. ayon kay military analyst Yulia Brunka, ang unang kontra-offensiva sa Kursk ay tumagal ang 3 araw. Simula May Brunei guys, so ito. sa panahon iyon, sinabi ni Brunka na napinsala ng Ukraine ang 20 unit ng armored vehicles at nakapatay ng mga sukat ng 200 na sundalo gamit ang drones at explosive. Tinawag niya ito isang sakuna para kay Putin at sa kanyang mga general. Ipinadala ni Putin ang kanyang unang pinagsamang contingent ng mga sundalong Russian at North Korean sa Kursk. Ang batalyong iyon ay binubuo lamang ng ilang lang sundalo mula sa 50,000 na sundalo na inihanda niya noong lumabas ito. Sa loob ng ilang araw, pinasok ng Ukraine ang unang wave ng mga sundalo habang kaunti lamang ang kanilang naging casualty. Ito ang paulit-ulit na kwento sa kilang ito. Maraming sundalo si Putin, pero ang kakulangan niya sa estratehiya ay nanguwi sa pagkasabi ng daan-daan. Kung hindi man libo-libong sundalo nang walang malinaw na tagumpay. Matapos ang may kagulang ofensiba, iisipin mong titigil muna si Putin upang magplano muli. Pero mali ka, kilala ang leader ng Russia sa kanyang pagiging matigas ang ulo. Kaya ipinadala niya ang mas maraming sundalo sa Kursk sa pag-asa na itaboy ang Ukraine na wala sa kanilang mga posisyon. Ngunit ang mga bagong wave ay mas malapad pa kaysa sa nauna, ayon sa The Telegraph. Sa parehong araw, iniulat ng Kyiv Post ang kapalaran ng unang batalyon ng Russia. Ibinunyag ng UK-based media outlet ang unang kabiguan ni Putin. Ayon dito, nawawala ang 2,000 na sundalo ng Russia araw-araw sa pagtatangkang buwi ng Kursk para pagpatuloy nilang nilalabanan ng Ukraine sa silangang bahagi ng bansa. Ang Ay,